So ayan, okay, no? KGX, kumusta kayong lahat? At tingnan natin to. So naalala nyo to, yung kagabi natin? Kung titingnan nyo, okay? So saktong-sakto, sapul na sapul, oh. Umabot hanggang ano talaga, oh. 105,500, no? And then syempre rejected. Kung titingnan nyo, rejected siya. So possible, baka kapag ito kinuha hanggang dito sa 102, 800 or 900, good support to. Matibay na support to. Pero congratulations muna sa mga sumabay dito sa area na to. Okay? Tingnan nyo, ganun din sa Ethereum. Di ba? So kumuha o no? Inabutan, no? Kaya alam, bumababa ulit ang Ethereum, mga kapatid. Kasi kung titingnan natin dito sa area na to, so breaking news. So the SEC is questioning the legality of proposed ETH and SOL staking ETF. So medyo matagal na usapan pa to, no? So matagal na usapan pa yan. So tingnan natin kung anong possible mangyari. Tingnan nyo, nangyayari sa Ethereum. So ang laki naman ng itinaas niya kanina, pero bigla siyang bumaba, no? So I think baka bumaba pa to ng bumaba, no? Baka lang ha. So hindi ko sigurado yan, pero kaya sabi ko sa inyo, if ever papasok ako dito sa area nito ulit kay 2440 or kay 2460, no? Abangan natin yan. Kung makuha si 2440, maglo-long position tayo dyan. Ngayon, pag bumagsak sa area na to, Ngayon, pag bumagsak naman yan dito sa area na to, pwede naman kayo mag-cut loss ng 30%. Pero, kung bumagsak dito yan sa 2.4, I think 2.4. So, 2.4. Possible, pwede kayo mag-buyback dyan sa area na yan, no? Pero, kung titingnan nyo, kahit drawing bata yan, nasunod dyan, mga kapatid. Okay? So, XRP. So, XRP, wala naman tayong guhit kay XRP, mga kapatid, no? Pero, kahapon, alam ko, tumira tayo dito sa area na to ng, I think, 2.07 and 2.09 ang entry natin dito kay XRP, no? So, ang entry na kukunin natin kay XRP ay ayan, I think si 2.07, tsaka si 2.09. Dito tayo mag-e-entry. Ako dyan ako mag-e-entry, mga kapatid, no? So, possible, bumalik yan dito kay 2.2, tapos lumipat kay 2.24, tapos lumipat kay 2.3. Dyan muna tayo. Kailangan ma-break niya muna, for me 2.3. Bago pumunta ng 2.5. Okay? So, BTC, ganun din, no? So, pag bumaba dito yan kay 102,900, we'll open the position dito sa 102,900. So, tingnan natin kasi magbe-base yan dito sa forexfactory.com. Forexfactory.com, kung makikita natin, 1 o'clock, so merong chair. Fed Chair Powell speaks, no, mamaya. So, 1 AM yan. So, kaya ganito yung nangyayari sa market ngayon. Siyempre, alam naman natin kasi may Fed news mamaya. So, tingnan natin kung ano yung possible mangyari dito. After nyan, sa ilalim, wala naman tayo nakikita pa. Pero pagdating dito, sa June 4, puro FOMC meeting, pero ano lang naman to, regular meeting. Tapos dito naman sa area na to, unemployment claims sa 5, sa 6 non-farm. Ito, kay non-farm tsaka unemployment tsaka sa 6. No, yan yung medyo mabigat na news, no? Yang week na yan. CPI, ito. CPI June 11 pa CPI eh. So, tingnan natin kung anong magiging reaction ng market mamaya. So, tingnan natin yan. Pero ako, medyo nagkaroon ng questioning dito kay Ethereum. Tapos, sabay kong titingnan nyo, no? Si James Wick, no? Nag-open na naman ng position. Diyos ko po. So, 105. So, initial liquidation price, 104.58, no? So, nag-open ng position si James ng 105 eh. Alam ko eh. So, ayan, 105.8, no? Tapos, sabay, nasa 104. So, possible, maliquidate na naman siya. Another 100 million yan. Eh, no? 100, ala, baka na-liquidate na to. No? Baka na-liquidate na to. James.
Baka na-liquidate na to. Na naman. Oh. Bang! Wala na to. Liquidated na to. Buy BTC now. Sabi niyang ganon. Buy their manipulation. Take their Bitcoin from them. I am your bait to drive price lower. So, ayan. So, sabi niya, bili na kayo kasi kaya niya kayo pinabibili kasi maliliquidate na siya. Pero I think liquidated. Ayan 100 ano na to eh. 104.1 na to. So, liquidated niya. Ayan liquidation niya 104.151. 104.126 na. Sad. Sad naman. Okay? So, ang daming news, no? Sabi ko nga sa inyo, sobrang bullish ng ETH eh. Sobrang bullish ng ETH, tingnan nyo, nalalaglag, di ba? So, kaya hindi ako naniniwala dito sa sa Twitter eh. Talagang maano ang Twitter talaga eh, no? So, masyadong hype, lalo-lalo ni mga tao dito. Yes, lilipad ang Ethereum, pero huwag kayo maniniwala sa sabi-sabi nila, no? So, talagang gagawin nila, pumasok kayong lahat, pumasok yung mga retail, para at least, di ba, tumaas yung market, makapag-TP sila. Yun. Kaya dapat ingat lang tayo. And then, syempre dito, sa Bitcoin naman, kung titingnan naman natin yung 1 hour time frame, no? Sabi ko naman na, kung saan tayo papasok ulit, no? So, kung titingnan nyo tong 1 hour time frame, so, kung mapapansin nyo tong area na to, yan, yung area na yan, tsaka ng area na to, parehas na parehas, na siya, So, possible, baka sinasabi nila, no? Lilipad pa yan hanggang dulo. Baka malay natin, ito na yung end ng bear market, no? Pero kasi ang pinagkaiba ay bull market. Ang pinagkaiba naman kasi noon sa ngayon, noon kasi, syempre, di ba kung titingnan nyo, wala namang ETF noon. So, walang cut rates. Sila noon kasi tumaas yung rates eh. Before 2021, tumaas yung rates. Kaya, nalaglag eh. Ngayon kasi, possible mag-cut rates ngayong taon. Pag nag-cut rates ngayong taon, lumipad yan, di ba? And then nandiyan ang institution, di ba? So I think tingnan natin, basta ako hanggang 115 to 120. Nandoon pa rin tayo sa natin ngayon. Doon pa rin tayo nakaporma, no? Hindi pa rin tayo mawawala doon sa sinasabi nating paniniwala natin. Okay? So yun lang sa ngayong KGX at saludo sa inyo lahat. Abang-abang lang tayo mga kapatid. Ito, 2478. 2478. Pag ito, anong oras na ba? Alas 8. Nagkaroon ng line dito, baka bumalik to. Baka lang tingnan natin. Baka bumalik yan. Okay? So, yun lang sa ngayong KGX at saludo sa inyo lahat.